Hallelujah. Wikain mo poon, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Hallelujah. Wikain mo poon, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod-sunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin mga katabi natin, good morning. At ito ang ating unang Sabado ng bagong taon kasama ng ating mahal na Birheng Maria, ang kanyang kalinis-tinisang puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Birheng Maria. Para ho sa ating mga deboto ng mahal na Birhen, lalo na tayo dito sa ating parokya, ang ating patron ay ang mahal na Birheng iniakyat sa langit. Na ngayong bagong taon, ito ang mas paigtingin natin, mas palalimin at palakasin pa po natin ang ating debosyon sa mahal na Birheng iniakyat sa langit. Our Lady of Assumption. Napakaganda ho ng titulo na ito ni Maria. Si Mariang iniakyat sa langit. Sana nga ho taglayin natin ang ganyang debosyon. Nakasama ni Maria at sa tulong ni Maria, isang araw, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, kung nasaan ang ating patron, sana nandoon din tayo. May this year truly be a year of hope for all of us. Jubilee year ngayon. At ano ang theme? Pilgrims of Hope. Tamang-tama para sa ating mga parokyano ng mahal na Birheng iniakyat sa langit. That this year, let us increase our hope in God. Hope in the Lord. At yan ay kasama si Maria. Kaya nga ho, napakaganda ng unang Don Rosary procession natin sa taong ito. Ang dinadasal ko talaga sana dumating yung araw na madadagdagan pa at halos 100 na
tayong nagdo-Don Rosary Procession. Pero kasi talagang pahirapan ho talaga ang gumising sa umaga. Lalo na pag ganyan ang panahong malamig pa, it is a bad weather for all of us. Napakahirap bumangon ng higaan. Kaya ho, kayong mga nandito, kahit yung mga naka-online mass natin, may God truly bless you through the intercession of Mama Mary. Sana kung anuman ang inyo pong hinihiling, pinapakiusap sa Kanya, ay tunay na ilapit ni Maria sa Kanyang anak na si Jesus. Ang ating ebanghelyo ngayon ay may kinaugnayan sa napakaaga nating ginagawang ito. Siguro sasabihin ng iba, bakit pahihirapan ko pa ang sarili ko? Ang aga-aga, pwede mo magsimba kahit ng tanghali, ng gabi. First Saturday pa rin naman yon. Alam niyo, may maganda po akong nabasang reflection tungkol sa ebanghelyo natin ngayon. Meron pong isang linya doon sa ating ebanghelyong narinig ngayong umaga. May isang linya dito na magandang pagnilayan natin. Ano kaya sa tingin ninyo sa binasa kong ebanghelyo ang linyang ito? Ito po yun, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ano kaya ang kahulugan noon? Ano kaya ang importansya? Ano kaya ang mensahe ng salitang mag-iikaapat na ng hapon? Alam po ninyo, pag magpo-4 o'clock na, pagmasdan ho ninyo ang mga manggagawa sa opisina, sa trabaho, kahit sa eskwela, nagliligpit na yan. Kasi ang utak niya, patapos na ang araw. Uwian na. Magsasarado na. Mag-iikaapat na ng hapon. Sapagkat sasabihin nung nagtatrabaho, ay salamat makakapagpahinga na. Ay salamat matatapos na, magsasarado na. Mag-iikaapat ng hapon nang tawagin ni Kristo ang mga alagad ni Juan. Nang maisip ng mga alagad na sumunod-sunod kay Kristo. Sa buhay natin, mga kapatid, ngayong bagong taon, lalo na, huwag natin bibigyan ng limitasyon ang Diyos sa buhay natin. Huwag natin oorasan ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa kahit anong sandali ng buhay natin, kahit anong oras sa buhay natin, pwede tayong tawagin ng Diyos. Kaya nakakatakot yata yun, no? Pag sinabing tawagin na ng Diyos, Father, yung ba ay yung aming katapusan na? Yung ba ay ating kamatayan na? Hindi. Araw-araw, sa kahit anong sandali ng buhay natin, katulad ng nangyari kay Maria. Sila ni Jose ay nasa oras ng paghahanda para sa kanilang pagpapakasal. Sila ni Jose ay nasa oras na ng paghahanda ng pagbubuo ng kanilang pamilya nang dumating ang anghel at sabihin, kayo ay pinipili ng Diyos na maging magulang ng ating tagapagligtas. So, wag niyong sabihin, bata pa ako, saka na ako magsiserve. Wag mong sabihin, matanda na ako, wala na akong magagawa. Wag mong sabihin, mahina na ako. May sakit na ako. Hindi na ako nagtatrabaho. Wala na akong kinikita. Wala na akong naiaambag. Huwag mong sasabihin, tapos ka na. Napakagandang panimula ng Ebanghelyo sa unang Sabado ng taon na ito. Taglayin natin ang pag-asa that anytime and all the time and every time is God's time. Sa oras ng Diyos, pwede tayong gumaling. Sa oras ng Diyos, pwede tayong mapatawad. Sa oras ng Diyos, pwede tayong tulungan. Sa oras ng Diyos, pwede tayong mainigtas. Kahapon o kagabi, ang pinagnilayan natin, ang kabanal-banalang pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ngayon, in God's time, you will receive healing,
love, protection, salvation, and forgiveness. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, taglayin natin ang pag-asa ni Maria, si Kristong isinilang sa mundong ito. Katulad ng ginawa ni Kristo sa iba't ibang alagad na tinawag niya sa iba't ibang pagkakataon at panahon, ihanda natin ang sarili natin dahil ngayong bagong taon, sa kanyang natatanging panahon, pwedeng-pwede tayong tawagin sa muling paglilingkod at sa mas bagong misyon ni Kristo sa buhay na ito. In God's time. Amen.